unang kapitulo. Ang pinakapamagat po nito ay ang pagsakop sa Bisek, Jerusalem, Hebron, Chiriat, Siper at iba pa. Sa una po at nangyari pagkamatay ni Josue na itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, sino ang unang sasampa sa amin laban sa mga Kananeo upang lumaban sa kanila? At sinabi ng Panginoon, ang Huda ang sasampa. Narito, aking ibinigay ang lupain sa kanyang kamay. At sinabi ng Huda sa Simeon na kanyang kapatid, sumampa kang kasama ko sa aking kapalaran upang ating kalabanin ang mga Kananeo. At ako na may sasama sa iyong kapalaran, sa gayo yumaon ang Simeon na kasama niya. At sumampa ang Huda at ibinigay ng Panginoon ang mga Kananeo at ang mga Peresio sa kanilang kamay. At sinaktan nila sa kanila si Besek ay 10,000 lalaki. At kanilang nasumpungan si Adoni-Besek sa Bisek at siya'y nilabanan nila at kanilang sinaktan ang mga Kananeo at ang mga Peresio. Ngunit tumakas si Adoni-Besek at kanilang hinabol siya at hinuli siya at pinutol nila ang mga daliring hinlalaki ng kanyang kamay at paa. At sinabi ni Adoni-Besek, 70 hari na mga may putol ng kanilang mga hinlalaki sa kamay at sa paa ay namulot ng kanilang pagkain sa ilalim ng aking dulang. Ang sabi niya, kung paano ang aking ginawa, ay gayon ako pinaghihigantihan ng Diyos. At dinala nila siya sa Jerusalem at siya'y namatay roon. At ang mga anak ni Huda ay lumaban sa Jerusalem at sinakop at sinugatan ng talim ng tabak at sinilaban ng apoy ang bayan. Pagkatapos, ang mga anak ni Huda ay lumusong na lumaban sa mga Kananeo na tumatahan sa mga lupaing maburol at sa timugan at sa mababang lupa. At ang Huda yumaon laban sa mga Kananeo na tumatahan sa Hebron. Ang pangalan ng Hebron ng una ay Chiriat Arba. At kanilang sinaktan ang Sesai at ang Ahiman at ang Talmay. At mula rooy yumaon laban sa mga Debir, mga taga-Debir. Ang pangalan nga ng Debir ng una ay Chiriat Siper. At sinabi ni Caleb, ang sumakit sa Chiriat Siper at sumakop ni Yaon ay doon ko papag-aasawahin si Aksa na aking anak. At si Otoniel na anak ni Zenes, kapatid na bata ni Caleb, ay siyang sumakop at pinapag-asawa nito sa kanya si Aksa na kanyang anak. At nangyari, nang makipisan si Aksa na kanyang kinilos siya na humingi sa kanyang ama ng isang bukid. At siya'y bumaba sa kanyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, anong ibig mo? At sinabi ni Aksa sa kanya, bigyan mo ako ng isang kaloob, sapagkat inilagay mo ako sa lupain ng timugan, bigyan mo naman ako ng mga bukal ng tubig. At ibinigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. At ang mga anak ni Senyo na bayaw ni Moises ay umahon sa bayan ng mga puno ng palma na kasama ng mga anak ni Huda sa inang ng Huda na nasa timugan ng Arad at sila'y naparoon at nagsitahang kasama ng bayan. At ang Judah yumaong kasama ng Simeon na kanyang kapatid at kanilang sinaktan ang mga Kananeo na nagsisitahan sa Sepath at lubos na pinuksa at ang pangalan ng bayan ay tinawag na Horma. Sinakop rin naman ng Huda ang Gaza, pati ng hangganan ni Yaon, at ang Askalon, pati ng hangganan ni Yaon, at ang Ekron, pati ng hangganan ni Yaon. At ang Panginoon ay sumasa Huda, at kanyang pinalayas ang mga tagalupaing maburol, sapagkat hindi niya mapalayas ang mga nananahan sa libis, dahil sa sila'y may mga karong bakal. At kanilang ibinigay ang Hebron kay Caleb, gaya ng sinalata ni Moises, at kanyang pinalayas doon ang 3 anak ni Anak. At hindi pinalayas ng mga anak ni Benjamin ang mga Jebuseo na tumatahan sa Jerusalem, kundi ang mga Jebuseo ay nagsitahang kasama ng mga anak ni Benjamin
sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. At ang sambahayan ni Jose, sila'y umahon din laban sa Bethel at ang Panginoon ay sumakanila. At ang sambahayan ni Jose ay nagsugo upang tiktikan ang Bethel. Ang pangalan nga ng bayan ng una ay Luz. At nakita ng mga bakay ang isang lalaki na lumalabas sa bayan at kanilang sinabi sa kanya, "Ituro mo sa amin, isinasamo namin sa iyo ang pasukan sa bayan at kahahabagan ka namin." At itinuro niya sa kanila ang pasukan sa bayan at kanilang sinugatan ng tanim ng tabak ang bayan, ngunit pinayaon ang lalaki at ang madlang sambahayan niya. At ang lalaki ay pumasok sa lupain ng mga Heteo at nagtayo ng isang bayan at tinawag ang pangalan niyaon na Luz, na siyang pangalan niyaon hanggang sa araw na ito. Mga bayang hindi pa nasasakop at hindi pinalayas ng Manases ang mga taga Beth-sean at ang mga bayan niyaon, ni ang mga taga Taanak at ang mga bayan niyaon, ni ang mga taga Dor at ang mga bayan niyaon, ni ang mga taga Ebleam at ang mga bayan niyaon, ni ang mga taga Megiddo at ang mga bayan niyaon, kundi ang mga Kananeo ay nagsitahan sa lupaing yaon. At nangyari nang lumakas ang Israel na kanilang pinapag-atag ang mga Kananeo at hindi nila lubos na pinalayas. At hindi pinalayas ni Ephraim ang mga Kananeo na tumataan sa Gezer, kundi ang mga taga-Kananeo ay nagsitahan sa Gezer sa gitna nila. Hindi pinalayas ni Zabulon ang mga nananahan sa Chitron, ni ang mga nananahan sa Naalol, kundi ang mga Kananeo ay nagsitahan sa gitna nila at naging mga tagapag-atag. Hindi pinalayas ng Aser ang mga taga-Atsyo, ni ang mga taga-Sidon, ni ang mga taga-Alab, ni ang mga taga-Asib, ni ang mga taga-Helba, ni ang taga-Apek, ni ang taga-Rehob. Kundi ang mga Aserita ay nagsitahan kasama ng mga Kananeo na mga taga-lupaing iyon, sapagkat hindi nila pinalayas sila. Hindi pinalayas ng Nephtali ang mga nananahan sa Beth-Semes, ni ang mga nananahan sa Beth-Anat, kundi siya'y tumahan sa gitna ng mga Kananeo na nagsisitahan sa lupaing yaon. Gayunmay, ang mga nananahan sa Beth-Semes at nananahan sa Beth-Anat ay naging mga tagapag-atag sa kanya. At piniit ng mga Amoreo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol sapagkat ayaw nilang payagang siya'y sumulong sa libis. Ngunit inibig ng mga Amoreo na tumaan sa bundok ng Heres, sa Ajalon at sa Saalbin. Gayunmay nanaig ang kamay ng sambayan ni Jose na anupat sila'y naging mga tagapag-atag. Last verse, at ang hangganan ng mga Amoreo ay mula sa sampahan ng Akrabim, buhat sa batuhan at paitaas. Ito po ang mga talata na masusumpungan po sa aklat po ng Hukom 1. Ayan po. Mga kapatid, bakit nga ba si Huda ang sa lahat ng lipi, na 12 lipi, si Huda ang pinili ng Panginoon na siyang unang sumampa doon sa pagsalakay sa mga Kananeo. Ayon po sa aking nabasa sa 1 Chronicles 5 verse 2, ang sabi po doon, si Huda kasi po yung pinakamalakas sa kanyang mga kapatid. At sabi nga po, at ang pinuno ay manggagaling sa kanya. Yan. Alam naman natin yon, sa spiritual na laban, kumbaga po. Kaya sabi ng Panginoon ay inutusan niya si Huda, siya ang unang sasampa. Kasi ibinigay na ng Panginoon. Una pa man talaga ay ipinangako na ng Panginoon yung Kananeo sa kanila na ibibigay ito sa kanila. Pero ang sabi doon ay nagyaya din si Huda, di ba nakita natin, niyaya niya si Simeon na parang kulang, parang sa sarili niya, parang si Moses, no, inutusan si Moses ng Panginoon, niyaya rin niya, sabi niya hindi niya kaya. Pero sa totoo lang,
kaya inutusan siya. Alam ng Panginoon na kaya niya yun. Kaya lang, siguro gusto pa rin niya talagang magkaroon ng kasama. Ano po? Ayan, katulad ni Moses at ni Aaron. Ayan. Tapos sabi nga, bilang kaya nga ibinigay na, ano na lang itong mga Israelita na to. Kasi kung i-compare doon sa hari, di po ba nakita natin na 70 hari ang kanyang talagang pinutulan ng daliri, ng kamay at paa. Pero talagang makita natin yung makapangyarihan, ano po, makapangyarihan yung hari na yun. Malakas, kumbaga. Dalubhasa na, marami siyang napatay na mga, marami siyang nagapi na mga hari. Ganon din po sa ating spiritual na buhay yan mga kapatid eh. Kung i-compare natin kasi nasa ano tayo ngayon eh, di ba? Nasa last day, spiritual ang pakikipaglaban po natin. Ang laban nito ay hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa ating Panginoon. Sundin lang natin yung kanyang instruction sapagkat ibinigay niya na ito sa atin. Paano tayo, sa atin kasi, paano na wala tayong kakalabaning mga bansa, kundi tayo mismo bilang mananampalataya, paano tayo makaka-impluensya, paano natin maipapakita sa mga nakapaligid sa atin na meron tayong Diyos na nangunguna sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas. Paano tayo makaka-impluensya sa mga tao na hindi po tayo yung mai-impluensyahan, di po ba, ano? Ayan, hindi tayo mai-impluensyahan katulad po nung ibang mga kapatid ni Huda. Talagang hindi nila nasunod yung sinabi ng Panginoon ni Jose, ni Benjamin, ni Manasseh, ni Ephraim, nakita natin. Hindi nila sinunod yung sinabi ng Panginoon na ubusin, lipulin lahat. Ayan, kumbaga sa buhay natin ngayon bilang Kristiyano, tayo po mismo nakakaisip kung bilang kabuuan, tayo yung nakakaalam, nakakabatid sa ating sarili kung ano ba yung impluensya, tayo ba ay nakaka-impluensya sa sanlibutan o tayo mismo yung baka po tayo yung nai-impluensyahan. Ano po? Baka tayo yung nai-impluensyahan. Maging sa ating tahanan, ano po? Napakalaking bagay yan eh. Kumusta ka sa iyong pong tahanan? Ano po? Kumusta ka? Kumusta yung impluensya mo sa church? Sa lahat? Ano po? Nakikita po ba ang Panginoon? Nililipol ba natin sa ating sarili yung mga ayaw ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos sa atin? Na kung papaano, sabi nga po tayo yung mga buhay na mga Biblia, patotoo na paano natin maipakita ang ating Panginoon sa ating buhay para sila din po ay kumbaga ma-impluensyahin po natin. Ayan po. Yan po mga kapatid, ang aking pong ma-share ay maiksi lang po yung ating panahon. Alam po. God first, morning po sa inyong lahat, sa ating lahat po. Okay, maraming salamat po Sister Yvonne sa inyo pong panguna at ganoon din po sa reflection na inyo pong pinagkaloob. No, tunay na napakabuti ng Panginoon. Kung titingnan natin dahil nawala na yung kanilang leader, sana nanghina na rin sila, di ba? Pero hindi po sila iniwan po ng ating Panginoon Diyos bagaman na wala na yung kanilang leader. So sa ating ding buhay, no? Kasama natin palagi ang ating pong dakilang Diyos sa ating spiritual na ating pong pinagdadaanan, mga challenges, no, na ating pong naranasan. So, praise the Lord po sa ating pong napakinggan ngayon. Pangunahan po na tayo ni Sister Yvonne sa ating pong panalangin. Umahabagin at makapangyarihan namin. Wala kang Nakamute ba? Pwede ka po. Mahabagi at makapangyarihan naming Diyos na ang tahan ko nasa mga langit. Pinupuri namin kayo, Ama, at pinapasalamatan sa oras po ito, sa paalala muli sa amin sa inyong banal na kasulatan ng mga salita, na nawa ito ay patuloy na magpaalala po sa amin pong pagkikibaka sa araw-araw namin buhay bilang inyo pong mga anak, upang kayo ay maipahayag po namin patuloy sa tuwina saan man po kami naroon, Ama. At kami ay i-claim namin ang inyong pangako na kami ay inyong ginagabayan na
kung paano kami magkakaroon ng kapangyarihan upang maging matagumpay po kami sa buhay po na ito at makahikayat din po at maka-impluensya ng mga tao, lalo tigit sa una sa aming mga tahanan, sa mga iglesyang tayo nabibilangan at sa aming po mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mailapit po sa inyong banal na paanan. At kami po ay tulungan at makapagtapat hanggang kayo po'y damating. Piliin po namin ang inyong kalooban at ang inyong mga kautusan upang kami po ay huwag mapahamak kundi maging pagpapala po sa iba. Salamat po Ama ng marami. Bendisyonan po ang bawat isa ng inyong Santong Espiritu at pagpalain din po ang susunod pang mga bahagi ng programang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay po, maraming salamat sa ating pong devotional sa Lest We Forget. Ang manguna po sa atin ay si Sister Neth Lazaro. Bigay po natin sa kanya ang panahon. Wala po ata siya, Pastor. Hindi ko po siya makita sa... Ako na lang po magbabasa. Okay po, thank you po.
Okay po mga kapatid, happy God first morning po sa ating lahat. Pagpapatuloy po natin ang pagsulong ng Adventismo sa South America. No? Ito po ay part 2 kahapon ay sinimulan po natin. So simulan po natin sa Gawa 14:27. Ang atin pong key text ay masasumpungan sa Gawa Acts 14:27. Ang sabi po dito, binuksan ng Diyos para sa mga hintil ang pinto ng pananampalataya. So kahapon, tinalakay natin na ang Sabbath School Association ay naglaan ng mga alokasyon mula sa huling kalahati ng 1890 upang simulan ang South American Mission ng denominasyon. Dito kailangan nating huminto ng sandali. Karamihan sa atin ay nakilahok sa mga alokasyong misyon ng Sabbath School, ngunit kaunti lamang sa atin ang nakakaalam kung paano ito nagsimula. Ang unang mga regalo ng Sabbath School para sa mga misyon ay naganap noong 1885 nang magsimula ang Adventista sa Australia. Ngunit hindi nagdulot ng malaking kasabikan ang mga alokasyon ng misyon hanggang sa proyektong Pitcairn noong 1889 at 1890. Pagkatapos ng proyektong iyon, hindi na magiging gaya ng dati ang Sabbath School. Ang matatag na taga-suporta ng mga misyon ng Adventista sa buong mundo, ang pangalawang malaking proyekto ng pagbibigay nito ay para sa South American Mission noong 1890. Mula sa puntong iyon, hindi na tumigil ang Sabbath School sa paghihikayat ng pinansyal na mga misyon sa bawat bahagi ng mundo. Ibinabalik tayo nito sa mga simula ng Adventism sa South America. Noong unang bahagi ng 1890, bago makapagpadala ang iglesia ng anumang mga misyonaryong sinusuportahan ng denominasyon, pinangunahan ni George Riffle ang 4 na pamilyang magsasaka ng German-Russian mula sa Kansas bilang mga self-supporting missionary patungong Argentina. Isang bagong nahikayat sa Adventismo, isinulat ni Riffle ang kanyang bagong pananampalataya sa mga kolonistang German-Russian sa bansang iyon. May isang sumulat kay Riffle at sinabing susundin niya ang Sabat kung may kasama siyang mag-iingat nito. Iyon ang sapat na dahilan upang maging sanhi ng malaking pagbabago sa buhay ni Riffle. Sa huling bahagi ng 1891, nagpadala ang Seventh-day Adventist Church ng unang opisyal na mga misyonaryo nito sa South America. Wala sa kanila ang nagsasalita ng Espanyol o Portuges, kaya ang 3 mga kolportor ay nagpatuloy sa pagbebenta ng mga aklat sa mga Aleman o sa Aleman at Ingles sa isang populasyon na nagbabasa ng ibang wika. Ang mga panawagan mula sa pamilyang Dupertuis, ang mga ulat ng mga kolportor at ang mga kahilingan mula sa mga Riffles ay nag-udyok sa General Conference noong 1894 na magpadala kay F.H. Westphal upang mamahala sa misyon ng Adventista sa Argentina, Uruguay, Paraguay at Brazil. Si Westphal ay naglingkod ng higit sa 20 years sa mga bansang iyon at sa Chile. Sa huli, ang maliliit na ideya ay humahantong sa malalaking resulta at ang mga mapagpakumbabang ordinaryong miyembro ng iglesia na nagbabahagi ng literatura sa iba ay malaki ang naiambag sa pagkalat ng Adventismo sa buong mundo. Lahat tayo ay maaaring makibahagi sa mga bagay na ito. Ayan, amen. No? So nakita po natin dito ang lubusang paglago ng Adventism
sa South America sa pamamagitan po ng Sabbath School Association at sa mga taong ginamit po ng ating pong Panginoon para mapasok or mapalaganap ang Adventista sa Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil, at maging sa Chile. No? So, napakaganda pong malaman ang ating pong kasaysayan kung paano ito lumaganap sa iba't ibang dako ng mundo mula sa Rhodesia, Zimbabwe, no, na dating Zimbabwe na dating Rhodesia, sa South Africa, sa isla ng Pasipiko, sa Inter-America at South America, no? So, yan po ay atin pong napapakinggan at nalalaman po sa tuwing umaga. So, may mga tao po na nahikayat at nagpatuloy po ng gawain sa mga bansang ito at sa mga susunod or bukas ay dadakot tayo sa India at maging sa Silangang Asya sa susunod na araw. So yan po ang ating pong baka ating malimutan ngayong November 14, pagsulong ng Adventismo sa South America. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Brother Edmond, sa inyo pong panguna. No? So, yan po kung paano po kumalat ang Adventismo, mga kapatid, ang Adventism, sa pamagitan po ng kanilang Sabbath School, no? Sa pamagitan ng mga aklat na kanila pong ibinahagi, ay naging paraan po kung paano naging instrumento ito sa paghikayat po, mga kapatid. So malaking bagay po yung Sabbath School na naranasan po nila at ganoon din po sa atin. Meron po gusto pong mag-reflect sa oras na ito bago tayo dadako sa ating pong message. Pastor. Yes po. Pastor, happy God first morning. God first morning po, Pastor Joey. Dahil dyan sa karanasang yan, siguro pusuan natin yung ating mga kulturtor sa paghahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng mga aklat. So, parang alam po natin sila kasi talagang medyo mahirap, lalo na sa panahon ngayon, medyo mahirap kasi ang daming kaagaw. Internet, isang click mo lang ay pwedeng lumabas yung kanilang gustong kuhanin. Kaya panalangin natin patuloy kasi nga ginagamit talaga ng Panginoon ang mga aklat para may hayag ang kanyang katotohanan. So, sa atin po, dapat mag-involve din tayo, no? Kahit sa simpleng paraan, mag-sponsor po tayo ng mga libro kung hindi man tayo makapag-house to house o makapag-office to office. Ay mag-sponsor tayo ng libro para ipamigay natin sa ating pong mga kaibigan. Sa paraang yan ay nakakabahagi tayo sa pagpapalaganap din ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng aklat. So, isa yun sa guys natin ibigay sa mga kapatid po natin kolportor. I-comment po natin sila sa kanila pong kasipagan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, yun lang po, Pastor David. Okay, maraming salamat po, Pastor Joey. No? So, salamat po. Tama po, mga kapatid. At ang aklat po ay, yan po, sabi ni Mrs. White, no? Yan po ang huling gagamitin sa huling panahon na ito. Sila po yung magsasalita, no? Sa mga kaibigan natin, mga tao na ating pong napabutan o nabigyan ng mga libro po, mga kapatid. So kung hindi tayo naging kabahagi, sabi nga ni Pastor Joey, ay pwede tayong mag-share, no? Ating sponsoran o anumang paraan para tayo po ay maging kabahagi po nito, mga kapatid, sapagkat ang libro, ang ating maaklat, siyang gagamitin po ng ating Panginoon Diyos sa huling panahong ito na magsalita po sa bawat tahanan. Di po, maraming salamat. At tayo ngayon ay dadako na sa ating mensahe na pangunahan po ni Ma'am Jerica. Pero bago niyan ay tayo po ay manalangin sa ating pong ipanalangin ang kanya pong pangunguna. Let's pray po.
Mapagmahal at dakila naming Diyos, salamat po Ama sapagkat ang inyong pong kabutihan ay patuloy na natili po sa amin. Salamat sapagkat kayo po ang nagpapahayag ng inyong pong kalooban at lalo higit pa ng Diyos ang pagpahayag po ng inyong pong mga mensahe, ang inyong pong pag-ibig sa bawat isa sa amin, ganun din sa aming pong mga kaibigan na hindi pa po nakapatid ng pag-ibig ng aming Panginoon Diyos. Dalangin namin sa pangunguna po ni Ma'am Jerica, patuloy po kayo Panginoon Diyos ang siyang mag-inspire sa kanya pong pangunguna Panginoon. Sa kanya pong pag-share ng mensahe Panginoon Diyos kung paano po gagawa ang banal na Espiritu sa huling panahong ito ay siyang patuloy Panginoon Diyos na mamalagi sa aming pong buhay. Salamat po sapagkat kayo po ang siyang manguna ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. At samahan po ninyo si Ma'am Jerica sa kanya pong pag-share ng mensahe, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigay po natin ang panahon kay Ma'am Jerica po sa kanya pong panguna po. Good morning po. Happy God first morning po sa ating lahat. Good morning. Happy God first morning. Share lang po ako ng script. Happy God first morning, ma'am. Ayan. Happy good morning, ma'am. Happy good first morning po. Ayan. Nakikita niyo po ba ang screen? Ayan po. Good morning po muli at happy God first morning. Ang topic po natin ngayon, nasa day 17 na po tayo ng ating 40 days of prayer. So ang topic po ngayong umaga ay pinamagatan pong Gospel Work Finish under Holy Spirit. Matatandaan po natin noong before po ay nagtanong ang mga disciples kay Jesus kung paano daw po ba mag-e-end yung ating mundo. At ang sagot po niya, makikita po natin sa makikita po natin sa Matthew 24 verse 14. Sabi po niya, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Bago po dumating ang ating Panginoon, ay magkakaroon po ng tremendous evangelism explosion that will produce a mighty witness of the gospel on this earth. Si Prophet Joel po ay, ang atin pong propeta si Prophet Joel po ay may sinabi po na magkakaroon po ng 2 great Holy Spirit outpourings. At ito po ay yung early rain at sabi po niya doon sa Joel 2 verse 23, "Be glad, people of Zion, rejoice in the Lord your God, for He has given you the autumn rains because He is faithful. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains, as before." At si Peter po ay in-indicate niya po sa kanyang sermon sa Pentecost na ang former or early rain outpouring ng Holy Spirit ay nag-start na po nung time na yon. Pero sabi po sa Acts 2 verse 16 to 18, "In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams." And verse 18, "Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy." Dito po ay, sabi po dito, this early rain of the Spirit is also called the baptism of the Holy Spirit. At dadating po yung pag dumating na po yung latter rain, ibig sabihin po, yun po ay paano po ba natin, sabi po dito, paano po natin mas ma-feel na padating na po ang latter rain, or
ano po ba ang magagawa natin para mas mapabilis po ang pagdating ng ating Panginoon? So ngayong umaga po ay gusto ko pong i-share yung 5 points. Ako po ay mahilig sa acronym pag ako po ay nag-share. At ang gusto ko pong i-share ngayong umaga ay ang word na power. Paano po ba natin makakatulong na mas mapabilis po ang ating gawain at maibuhos na po ang latter rain para po dumating na ang ating Panginoon. So ang first tip po na gusto ko pong i-share ay promise of God's presence. At makikita po natin na sa Acts 1 verse 4 to 5 and 8, on one occasion while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Makikita po natin dito na si Jesus po ay nag-promise na sa kanyang mga believers, na kanyang mga followers, na the baptism of the Holy Spirit so they could be witnesses unto the most part of the earth. The former rain began the gospel mission, but the latter rain will complete it before the second coming. At bago po dumating, at ang atin pong Panginoon ay may promise na the Spirit is guarantee, the Holy Spirit is His guarantee that His mission will succeed. Na ang kanya pong latter rain ay magiging success, may promise po ang ating Panginoon na ang Holy Spirit ay ibubuhos niya sa atin, at kaya po ang mission ay magsasucceed. At ang second po ay ang outpouring of the Holy Spirit. Ayan, outpouring of the Holy Spirit. Sabi po dito sa Joel 2 verse 8 to 9, and afterward I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see vision, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Kaya bago po dumating ang ating Panginoon, tayo po ay dapat ay napuspos na ng banal na Espiritu. Tayo po ay outpoured na ng Holy Spirit, na siya na po ang nananahan sa ating mga buhay. At ang pangatlo po ay witnessing with boldness. Kung tayo po ay napuspos na ng banal na Espiritu, syempre po, tayo po ay makakapag-share na ng magiging witness na po tayo. Kung tayo po ay na-outpour na ng Holy Spirit, tayo po ay dapat ay maging witness. Makakapag-witness na po tayo sa ating mga kapwa ng may katatagan. Sabi po dito, true witnessing flows from an overflow of the Spirit within. Sabi po dito sa ating babasahin, ang kailangan daw po ng ating mundo ay Spirit-empowered witnesses who live out the gospel. Hindi po natin, sabi po, the world needs more than sermons. It needs Spirit-empowered witnesses who live out the gospel. So, kahit ano daw po ang ating mga sermon, kung hindi daw po ito nakikita sa ating mga buhay, ay hindi po yun makakatulong. So dapat daw po ay tayo po ay maging living witnesses sa ating mga buhay. Tapos sabi po dito, be a living witness
your transformed life preaches louder than words. Kahit hindi daw po tayo magsalita ay dapat po makita po sa ating mga buhay kung gaano kabuti at kung gaano po kabuti ang ating Panginoon at kung gaano tayo pinuspos ng banal na Espiritu. At sabi po dito sa Acts 2 verse 4 at 41, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Verse 41, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So yun po, yung letter W. Dapat daw po, kung tayo po ay, first po yung promise na ang Panginoon ay laging nandyan sa atin at ang O po ay ma-outpour po, outpouring of the Holy Spirit. At ang pangatlo po ay tag-na-outpour na po tayo ng banal na Espiritu ay makakapag-witness na po tayo sa ating kapwa. At ang pang-apat po ay empowerment for every believer. Sabi po dito, the Spirit gives power to overcome fear, grants spiritual gifts, and inspires courage to proclaim the gospel. Those who experience the baptism of the Holy Spirit are transformed. God uses them mightily to win souls. Sabi po dito, when consecrated Christians experience Christ, the second great evangelism explosion will take place. And the second great outpouring of the Holy Spirit, called the latter rain, will fall upon this earth. Kaya dapat po ay tayo daw po ay magpalakasan sa isa't isa. Kasi mahirap din po minsan para po tayo ay mas mapuspos ng banal na Espiritu to, kailangan din po nating magpalakasan sa isa't isa dahil hindi rin po natin to kakayanin kung wala po. Siyempre, ang una po kung wala po ang ating banal na Espiritu at siyempre po yung ating pong mga kapatid, mga kaibigan ay sila din po yung mag-empower po sa atin para tayo po ay mas maging matatag. So dapat po ay tayo po ang nag-empower sa isa't isa. At ang panglima po, ayan, sabi po dito pala sa ating reading, when consecrated Christians experience Christ, the second great ayun na po nasabi ko na pala, the second great outpouring of the Holy Spirit called will fall upon. Sabi po dito ay dapat po tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. So at yung panglima po ay yung revival and reformation. Dapat po ay kung tayo po ay napuspos na ng banal na Espiritu, nakakapag-witness na po tayo at nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Dapat tayo po ay magkaroon ng revival and reformation. Dahil lahat po ng lagi po nating ipag-pray ang ating mga puso at isipan na dapat lagi po tayong maging always ready sa pagdating ng ating Panginoon. So, sabi po dito, all who are ready to meet Jesus when He returns will have had a part in it. So, tayo pong lahat ay may mga misyon na ipinagkaloob po sa atin para po ang Panginoon ay mas mapabilis ang kanyang pagdating. So, kailangan po natin na laging magkaroon ng power ng banal na Espiritu. Kailangan po nating kailangan po natin na paalalahanan ng ating mga sarili pag tayo po ay nakakalimot na marami pong promises ang Panginoon, na ang Panginoon po ay laging nandyan para sa atin at dapat po tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu at pag tayo po ay napuspos ay tayo po ay magiging witness sa ating mga kapwa at magpapalakasan po tayo sa bawat isa at tayo po ay magkakaroon ng revival and reformation at dadating na po ang latter rain at ang atin pong Panginoon ay mas mapabilis po ang kanyang pagdating. So, lagi po nating tatandaan na tayo po, bawat isang miyembro ng ating iglesia ay tayo po ay may misyon sa bawat isa. At ang
Holy Spirit po nawaang siya ang manguna lagi sa ating mga buhay para po tayo po ay magkaroon ng buhay na katulad ni Kristo. Ayun lang po at good morning po at God first morning po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po. Amen po, Ma'am Jerica, sa napakagandang mensahe na inyo pong pinagaloob. It is through the power of the Holy Spirit. Ano ho? At pinagkaloob sa atin ang pagkakaloob sa atin ang banal na espiritu na siyang tutulong sa atin. No? Yan po yung pangako ng Acts 1 verse 8 na you shall receive power, no? When the Holy Spirit has come upon you. So ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong breakout room. Ang ating pong reflection na question ay narito po. Number 1, sabi dito, nararanasan mo na ba ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa paraang ninais mo habang ikaw ay nagbabahagi ng panampalataya sa iba? So yan po yung number 1, no? Naranasan na po ba natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu habang tayo po ay nagbabahagi ng ating pong panampalataya? Number 2, ano sa palagay mo ang magiging pangunahing dahilan o salik upang matapos ang gawain ng Diyos? Ayan po mga kapatid. So ano po sa palagay natin na magiging pangunahing dahilan upang matapos ang gawain ng Diyos? So yan po yung ating pag-usapan na mga tanong sa ating pong breakout room. So ngayon po ay dadako na po tayo sa ating breakout room at babalik po tayo ng 5:30 para ating pong mapagbulay-bulayan ang mga tanong na ito. Okay po? God first morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? First morning po. Oh, Brother Esme, kamusta dyan? Opo, okay lang po. At ayan, buti na lang at nandito si Bambir. Buti na lang nandito ang Panginoon. Ayun. Bilising yung mata ko, ano? So, good morning. Medyo nga po, medyo inaantok eh. Ganun ba? Sister Mir Nakaagbay, good morning po sa inyo dyan. At kay Ma'am Jocelyn Cahobe, magandang umaga po sa inyo. At kay Brother Ramon. Ayan, good morning po. Natatingan na po. 4:52 ng umaga, so meron tayong 38 minutes. Medyo maganda-ganda ito. At i-set ko lang yung timer natin para di tayo sumobra. Gawin ko lamang 37 minutes para may allowance tayo. Ayan po, may oras na. O ngayon, ating pag-uusapan ng ating mga katanungan na po. At number 1, naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa paraang ninanais mo habang ikaw ay nagbabahagi ng pananampalataya sa iba? So ano sa palagay mo ang magiging pangunahing dahilan o salik o dahilan na lang upang matapos ang gawain ng Diyos? Ano daw yung mga magiging dahilan, pangunahing magiging dahilan para matapos ng ang gawain ng Diyos? Ano po? So bago tayo magsimula, ilan ba tayo dito? 5. Mag-roll call ako mamaya pag ayaw niya magtaas ng kamay. Ano po? Tayo muna yung manalangin. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami muli sa invitation ng Holy Spirit sa umaga na ito na muli kaming pumindot sa aming social media, magbukas ng Zoom platform, makiconnect, makiisa sa fellowship na ito sa aming devotional sa umaga
at patuloy na matutupad na iyong mga turo at aral sa amin. Pangunahan kami ng Holy Spirit sa umaga nito sa aming pagtatalakayan at makita namin na iyong kalooban at kabutihan para sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po. Ayun, sino po una ang gusto mag-share? Ano po? Naranasan nyo na ba ang kapangyarihan ng Holy Spirit kung tayo ay nagbabahagi ng pananampalataya sa iba? Sino po ang gustong mauna? Ito kadalasan, unahan ko na kayo, bibigyan ko lang ng konting idea. Ano po? Kadalasan nangyari sa atin to, no? Tayo ay matatawag bilang, let's say, sabihin natin, speaker sa church, ano? Yung bang, hindi ka naman ganun kasanay maging speaker, pero dahil willing ka, ikaw ay kinubayan ng Holy Spirit. Ayan, ano? Minsan hindi mo na alam, basta't nagsimula ka na magsalita, nagiging tuloy-tuloy na yan, ano? Parang bagang hindi mo na alam na hindi naman pala ikaw yung nagsasalita. Parang ganun, ano? Tayo, yun ang mga gabay ng Holy Spirit. Ano pa? Maraming gabay ang Holy Spirit na mararanasan natin, ano po? Basta't ang ating puso ay willingness na gumawa, mararanasan natin talaga yung gabay ng Holy Spirit, mga kapatid. Ano po? Yan, sa pagbabahagi ng gospel. Ano po? Ibig sabihin sa pagbabahagi ng gospel. Isa pang example ng Hope Impact. O, yan. Ikaw ba ay nakaranas ka ba ng gabay ng Holy Spirit, ng Hope Impact ba? Kahit mainit ang Brother Esmin, ang araw, no? At tinawag ka ng Holy Spirit, pero ikaw ay sumunod. Yan, essence ng Holy Spirit. Ano po? Kasi willing kang sumunod. Ano po? Isang example ko dyan, si Mrs. at saka yung kanyang kapartner naglalakad. Baka kahit yung mga nagiinuman, napuntahan nila, no? Nalapitan nila. Yun yung pinapopo sila. Sabi niya, hindi na po, magbibigay lang po kami ng mga libro at babasahin. So yun, sa unang banda, dapat matatakot ka. Mga lasing na yung iba, no? Pero nagpunta pa rin sila, lumapit sila. Holy Spirit ang gumabay sa kanila, sa kanilang pagbabahagi ng gospel. Ano? So ayan, sino pa? Sister Mirna Kaagbay, gusto niyo po mag-share, ano po? Yung mga pwedeng mag-on ng camera, pwede po, ano? Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mag-alala. Ganyan din ako dati, ayoko mag-on ng camera, pero nasanay na ako, mapalay mo ko. Ay, sorry. Good morning po. Good morning po. Sige po, tuloy po. Alam naman, tayo po ay naniniwala na kapag nag-share tayo, i-invite talaga natin ang Holy Spirit. Kasi hindi tayo magiging inspired kapag wala ang Holy Spirit sa pag-share natin ng mga katotohanan. Tayo ay nagiging kumbaga, yung ating mga opinion o ating mga na isi-share ay ibinibigay ng Panginoon yan. Kaya kahit sa ating mga pag-aaral, nagpipray tayo na sasabihin natin ang banal na espiritu nawa ay sumaamin para magkaroon ng isang magandang kaisipan. Kaya sa lahat ng ating gawain, talagang ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng karunungan, nag-guide sa atin para tayo ay magkaroon ng magkaroon ng inspirasyon sa pagbibigay ng mga pabalita ng Panginoon. Kasi kung walang Holy Spirit, maaring hindi tayo magkaroon ng mabuting. Amen. Ano po? Tama po yan. Tama yan. Ano? Tama po. At yan ang ating kailangan ngayon. Ano po? Yung ating sarili dapat ay ready. Ano po? Ready tayo. Kaya yung main point nga kanina sa topic ay yung dalawang yung pagbubuhos ng ulan. Ano? Sabi ni Prophet Joel, yung first rain and latter rain. So yung unang sa Pentecost yun, yung pangalawa ngayon sa panahon naman natin. Ano? At dapat lahat tayo maging handa, no? Na bumuhos ito. Si Brother Esmin, meron ka pong i-share. Palagay ko yung nagpipigil ka lang. Na si Elder. Sige po. Sige po. Ako po sa karanasan ko po ay na talagang minsan po ako hindi ako makapaniwala na kaya palang gawin yun. Kapag ka po sa aking karanasan ay patuloy tayong nakakonekta sa ating Panginoon. Araw-araw
tayo nananalangin. Sa trabaho ko po noon ay natatandaan ko yung mga karanasan na ito ay yung nagpapalakas sa akin po. Ang Panginoon ay hindi ako pinababayaan. Sa trabaho po noon ay pagka kami kasi ay kakain, siyempre hindi lamang po mga Pilipino ang kasama ko, kundi ibang lahi, mga Arabo. Nung una po, talagang sabi nga, kumakapal po ang mukha sabi ni Brother Melvin hindi ko po alam bakit nasabi ko yun na can we pray before we eat? Ganun po ang nagsimula ay sila naman po dahil yung mga kasama ko ng mga Pilipino ay Kristiyano, yung mga naman pinagmamalaki nila mga Arabo ay sila daw ay madalas manalangin, kaya pinayagan po ako noon. So ever since mula noon, pagkakakain kami, lalo na merong pagkain sa harapan namin, may nagpakain. Pastor ang tawag po sa akin nung supervisor ko noon, nakakatuwa po na pero kung yung isang lang po isang spark lang po na isa pa po yung makakapag-share ka ng ng ating pabalita na hindi mo inaakala na kaya ko pala yon. Ganun po, nagtataka din po ako na hindi ka nag-cite kasi bawal sa bansang Arabo po noon sa Qatar kami noon na magdala o magbasa ng Biblia, pero dahil alam naman po natin na naikuha po natin yan, na ilalahad natin na tamang-tama kahit na hindi na natin siya bubuksan o at magkoko tayo, tingnan mo kahit sa aklat ng ganito. Yung parang pasimple lang po ba na Kaya talaga pong nakakapag-witness tayo. Kaya pagdating po dito po sa atin, nung ako'y nag-for good na, yung may mga opportunities po na may nakilala. Kahit recently kami ni Kuya Monching, hinatid namin yung mga pinsan ko na namatayan noon. Nasa La Union kami nung isang araw. Ay yung casual na na kwentuhan, na isisingit po natin ang karanasan natin sa ating Panginoon, which is na nakikita ko si Kuya Mochi nga sabi nakapag-mission ka na naman sabi po sa akin nung kami natutulog. Natutuwa po ako, nakakatuwa yung mga ganung bagay na in a simple way ang Panginoon pala ay nagagamit tayo boldly doon po sa ating pakikipag-usap sa mga tao, kamag-anak, nagagamit po tayo ng Panginoon. Ini-empower niya po tayo. So, yun po. Maraming pong salamat at God first. Morning po, mga kapatid. Ayan, po. Salamat po, Pastor Esmin Suba Este. Brother Esmin pala. alam mo, Brother Esmin, ganyan din nangyayari sa akin. Minsan tinatawag din akong pastor. Natatawa na lang ako, no? O pastor, manalangin ka na, sabi. Hindi naman ako pastor. Anyway, madalas kasi tayo nga nakakaringgan ng mga, sabi nga sa lesson, kapag ikaw ay proof na ng Holy Spirit, ay ikaw ay baptized ng Holy Spirit, yung mga pananalita, yung mga kilos ay nire-reflect sa larawan ng langit, po. So, kaya dapat na ganyan talaga. So, ayan, sino pa? Si Brother Ramon, baka meron ka pong isi-share sa amin paano ikaw ay naranasan mo ang pagkapay ng Holy Spirit sa bantalang ikaw ay nagsishare ng gospel. Okay, habang nag-iisip si Brother Ramon, si Sister Erlinda, kayo po, meron po kayong isi-share? Ako, Olga. Sige po, huwag po kayo nahiya. Sa experience ko po, yung simula po nung convert ako, yung nakayanan po namin yung pressure sa family. Kasi di ba, Catholic kasi kami dati. Parehong Catholic yung family namin ng asawa ko.
yung pressure po na, syempre nagalit yung parents namin, ganun. Yung panindigan po na na hindi na kami yung babalik sa dati. Syempre sa pagkain. Nagkaroon kami ng nun sa parents namin pagka may mga occasions. Yung nakayanan namin mag-asawa yung hindi na kami kakain ng dati. Hindi na kami mamumuhay ng dati. Nakayanan namin mag-asawa yung na kahit gaano kasakit yung hindi kami kasama sa family reunions ganun, dahil hindi na kami kumakain ng mga karumal-dumal na pagkain. Saka yung po kasi masyadong masakit sa amin yung nangyari. Pero nanindigan kami mag-asawa na 3 lang kami, 1 anak, na mamumuhay kami. Babaguhin namin ang buhay namin. Na kung ano na yung panghahawakan namin. Yun po, nakita namin yung guidance ng Holy Spirit na nakaya namin yun. Kahit gaano kasakit. Hanggang ngayon, napanghawakan namin na Adventist pa rin kami. Kahit na hindi namin kasama yung kapatid tsaka yung mga relatives. And then, nakikita nila sa amin yung namumuhay kami bilang Kristiyano na kasi ang daming bully noon na sabihin, oy, ang dami yung bawal kasi sa religion nyo, gano'n. Ang sakit kasi noon Kaya kapag may family reunion, hindi na kami sumasama kasi pagka nabubuli kami, sinasabihan kami ng gano'n na masyado kaming fundamentalist, hindi kami kumakain ng baboy, hindi kami kumakain ng hipon. Alam niyo yung na panindigan namin, yun na na kahit hindi kami sa family, pa rin kami, buo pa rin kami, yung 3 kami, nakaya namin yung sakit. Hindi nila kami pinapansin dahil iba na yung religion namin. Nakapagpatuloy kaming mamuhay bilang Christ. Kasi masakit yun, di ba? Kahit sa work. Kahit sa work, yung iloloko ka pag may kakain. Sabihin kasi hindi ko makain siling ng baboy, tapos lulukohin ka. Masakit yun, di ba? Sinasabi ko sa kanila, wag nang gagawin kasi masama. Yung kakain ka tapos meron palang baboy pagkain mo. Tapos pagtatawanan ka. Masakit yun. Yung pressure na gano'n, yung sabi nila kasi ang ng religion mo, ang dami-daming bawal gano'n. Napakasakit na experience yun, naalala ko. Kahit na yun sa mga boss, pagka minsan kasama ka sa meeting, tapos sabi nila, bakit gano'n na religion mo? Ang daming bawal. Minsan pinag-uusapan ako ng mga presidente, gano'n. Okay, kakaiba ka, bakit masarap tong lobster, masarap tong gano'n? Bakit alam niyo, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na tumagal ako sa work, na nakaya ko yun. Nakikita nila na iba ako. Hindi ako nagpatukso na kakain pa rin ako ganun. Yung boss ko minsan hindi na ako sinasama sa meeting kasi nga hindi daw ako kumakain na nasasayang yun. Nasasayang yung binabayaran niya sa pagkain kasi hindi ako kumakain ng ganun. Pero mga kapatid, napanindigan ko yun. Mamuhay bilang isang Kristiyano, iba ako. Kahit na nabubuli ako, nasasaktan ako. Nakatagal ako na nakaya ko. Na pinakita ko sa kanila na ito ako ngayon, iba na ako. At yung sinusundan kong buhay ay yun ang itinuro ng Panginoon sa akin. Kahit na yung naalala ko yung nanay ko, minsan pinagalitan ako kasi ang arte-arte daw namin, hindi kami kumakain ng baboy, ganun. May family gatherings. Alam nyo,
yung isang gathering, hindi kami sumama. Naiyak ako kasi aalis na yung kapatid ko pabalik sa Canada. Kumain sila sa restaurant. Lahat sila nagkasakit. Parang nagkaroon sila ng amoebiasis kasi may bagyo. Kumain sila ng adobo sa Barrio Fiesta. Tapos sabi ng nanay ko sa hospital, nagsisisi raw siya, ba't na ako sinabihan ng ganun? Sabi niya parang pinakita ng Panginoon sa kanya na talagang marumi ang baboy. Alam niyo, hindi ko makalimutan yun kasi ang sakit. Kaming tatlo lang hindi kasama sa family gathering. Tapos yung nanay ko, sinabihan pa ako ng ganun. Pero hanggang sa mamatay siya, naalala niya yung sinabi niya sa akin na kahit nag-iba na ako ng religion, nakita niya yung guidance ng Panginoon na iisa ang Diyos na pinagkakatiwalaan namin ng buhay namin. Na natagal ako na kahit lagi akong wala sa family gatherings, pinakita ko na ang sinusundan kong yapak ay ang guidance ng Panginoong Jesus. Kaya yun, hindi ko makalimutan. Hanggang ngayon naiiyak ako kasi napatunayan ko na niyakap ko yung religion ko ng yun po, nakita ko yung guidance ng Holy Spirit sa buhay namin. Natiis ko lahat yung hirap para sa family ko, sa asawa ko. Higit sa lahat sa asawa ko kasi siya yung nagturo sa akin dito na mabago yung buhay ko. Yun lamang po. Thank you po. Amen. 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 Napakaganda ng share niya po. Sa totoo lang, tunay na gabay ng Holy Spirit sa inyo. Huwag kayong susuko, po. Pero meron akong mga tips sa inyo, ganyan din ako. Sabi nila dati, pag ay maraming bawal sa inyo, alam nyo na sinasabi sa kanila. Sa totoo lang, hindi naman bawal sa amin yung pagkain na yan. Dahil hindi namin yung kinakain. Alam nyo, sa inyo yan bawal. Dahil kayong kumakain ng mga ganyan. At yan ay nakasulat sa Bible, Sa batas nga ng lupa, sino ba yung inuhuli yung gumagawa ng kasamaan o yung hindi? Di ba yung gumagawa ng kasamaan ang hinuhuli? Dahil sila yung gumagawa ng bawal. Tayong mga hindi gumagawa ng bawal. Di ba hindi? Pero meron akong isang tip na maganda. Attend pa rin kayo ng family gatherings and reunion. Mahalaga yun. Mayroon kayong mission dyan na ipakita sa kanila na kayo ay nagbago na. Magbaong kayo ng vegetarian foods. At i-share nyo sa kanila. Kung gusto nyo nang mabibilhan, meron sila Brother Esmin. Meron po. Available po. Anytime. Isa pa kay Sister Erlinda. Ako ay napapaluha sa inyong share. Ito para sa inyo. Basahin niyo po yung sa Matthew verse 5, yung mga mapapalad. Sabi dito sa pang-10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen. Sa iyo po ang kaharian ng langit. Sa inyong tatlo, magpakataybay pa kayo, magpakatatag hanggang sa wakas. At sabi dito sa huli, sabi rito, magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Sapagkat gayon din ang pag-uusig nila sa mga propeta na nauna sa inyo. Hindi lamang kayo nakaranas ng ganyan po, Sister Erlinda. Yung mga propetang nauna sa atin, inusig din. Ngunit sila ay mapapalad at hindi dapat malungkot. Tandaan niyo po, nawa ito na yung huli niyong pagluha dahil sa mga karanasan na yan. Ang sabi sa Bible, tayo ay mapalad at tayo ay magalak at magsaya. Maging example pa rin tayo sa kanila na tayo ay nabago yung ating buhay. Tayo ay may puso mapagpakumbaba. May puso tayo mapagmahal at mapagpatawad. Yan, napakaganda. Balang araw, magbabago yung sitwasyon. Parang yung anak ko ay gagawa, estudyante siya. Sa halip na puwersahin siya na Sabado yung kanilang training or project na paggawa, sila yung nag-a-adjust sa anak ko dahil alam nila hindi makakapunta yung anak ko ng Sabado. Ganun po, one day makakagain kayo ng ganyang respect basta't may pagpatuloy nyo lamang yung inyong pagkapit sa tama sa Panginoon. At yung gabay ng Holy Spirit ay patuloy niyong mararanasan. Ayan, napakalusog ng ating sharing sa umaga na ito. Last na tanong, subukan nating pahapyawan bago tayo dumako sa panalangin. Teka, nasa na yun? Ito.
Ano sa palagay mo ang magiging pangunahing dahilan upang matapos ang gawain ng Diyos? Mga kapatid ko, matatapos ang gawain ng Diyos kapag dumating na ang huling ulan sa ating lahat. At hindi darating ang huling ulan, hindi natin matatanggap yan kung hindi handa ang ating puso. Hindi bubuhos ang huling ulan sa pusong puno ng ng doubts, fears, anger, puno ng selfishness, puno ng kung ano pa man. Kailangan i-empty natin lahat yan, mga kapatid. Palitan natin ang pusong mapagpakumbaba, pusong mapagmahal, pusong pagbigay, pusong mapagpatawad. At diyan darating ang Holy Spirit. Pagbuhos ng ng latter rain ay matatanggap natin yan at kasama tayo. Parang yung mga alagad nung first rain o nung former rain, o unang ulan. Sila ay napuspos ng banal na Spirit kasi sila ay handa. Sila ay naghanda. Po? Hindi tayo basta-basta makakatanggap ng Holy Spirit na hindi naman tayo naghahanda. Po? At sabi nga dito, hindi raw matatapos yung gawain sa pamagitan ng mga programa, krusada, or kung ano pa mga tactics ng mga online ministry. Hindi yan. Hindi yan ang tatapos ng gawain. Ang tatapos ng gawain ay yung puso natin na puno ng Holy Spirit, puspos ng Holy Spirit na kung saan tayo ay ready, tayo ay willing at buong puso natin at buhay ay sinuko natin sa Panginoon at hindi tayo matatakot sa ano pa mang balakid na darating sa ating buhay. Po? So yan. Amen. Amen. May share lang po, brother. Sige po, go lang po. Saka po, tatanggapin po natin yung latter rain na yun. Kaya lagi po dapat natin talagang hinihingi. Araw-araw po na pagpanalangan natin, hinihingi po natin daw dapat siya. Kasi po, hindi ibibigay sa'yo ang isang bagay pag hindi mo siya hinihingi. So, yung pong Holy Spirit na hinihintay natin, kasi hindi natin alam kung kailan ibubuhos po yun di ba yung latter rain? Kaya nga po sabi po sa ating buhay sa araw-araw nating panalangin, yun nga po sabi mo, ihanda yung puso natin. At the same time, na hinihingi natin yun lagi sa Panginoon araw-araw, na makatanggap tayo ng latter rain na yun. Kasi unless na mabuhusan tayo ng latter rain, talagang sabi nga po mas matitindi pang mga pagsubok ang darating sa buhay natin na hindi natin inaakala, hindi natin naisip ever kung na meron palang ganong pagsubok. Pag nabuhusan na po tayo ng ganon, talagang mas magiging matatag tayo at tayo ay mas lalong magiging masigla sa paglilingkod. Yun po. At saka po yung lagi po pag may gawain po talaga sa church, talagang lagi po tayong naka-involve. Lagi po tayong naka-involve. Kasi po, yun po yung isang way para po maging masigla po tayo sa pananampalataya Kaya po, nakakalungkot lang po kasi talaga na may mga kapatid na pag binigyan mo ng part, yung tanggi ng tanggi ba? Tanggi ng tanggi. Ayoko ng ganito kasi ganito. Yung wala naman po kasi talagang perfect. Walang may kaya ng kahit na anong tungkulin. Walang kaya, walang ganong kaya kahit na ano ba. Pero kapag nasabi nga po, kung ang Panginoon ang tumawag sa iyo, siya ang mag-i-equip sa iyo sa tungkulin na binigay niya po sa iyo. Kasi kagaya, sample ko lang po ngayong election po namin. Nitong election lang po namin, natapos lang po namin ng nominating committee namin last 2 weeks ago. Nalalungkot lang na may tanggi ng tanggi. Ba't sila tumatanggi sa posisyon na yun? Alam niyo po, yung maisama ka nga lang sa election na pangalan mo, isang malaking blessing na yun, di ba? Mas lalo pa kapag nabigyan ka ng posisyon. Isang lalong pagpapala yun, sir. Ibig sabihin, talagang ang Panginoon ay hindi naman mismong nominating committee ang nag-select nun pinanalangin po yun. Kaya kasi pag nagkaroon ka ng ganun yung pagparatanggi, parang hindi yung nominating committee ang tinatanggihan mo, yung Panginoon. Yun lang po. Amen. Ayan, tama naman. Unang-una yung binanggit ni Ma'am Jocelyn, dapat hinihingi yan later. Totoo yun, ask and you shall receive. If you don't ask, you will not receive. Totoo yun, Pero ano sinasabi dito sa lesson natin, sabi, kapag isang mananampalataya ay puspos na ng Espiritu Santo, ito yung mga palatandaan, ang kanyang simpleng salita ay nagiging mensahe ng langit. Nakita mo pag ibang mga sinasabi mo ay mensahe ng langit o
puro lamang pang sarili. Ano po? Isa pa, ang kanyang gawa ay nagiging pagpapakita ng pag-ibig ni Jesus. Ayan po. Kaya dapat, kaya yung ginagawa nila Sister Erlinda kanina, papapakita nyo yan ng pag-ibig ni Jesus. Ano po? Papapakita niya. At ang meron pa isa, at ang mga nakakasalamuhan niya ay nararamdaman mismo ang presensya ng Diyos. Pagka nagiging matibay ka, sana man pagsubok sa buhay, presensya ng Diyos naramdaman nila. Ano po? At siyempre, tama rin yung sinabi ni Ma'am Jocelyn na dapat talaga paano kang lalago kung hindi mo tatanggapin, kung hindi ka maging aktibo sa gawain, mga kapatid. Never, hindi tayo lalago sa ganyan. Ano? Hindi talaga tayo lalago sa ganyan. Kaya dapat talaga maging aktibo tayo. So, unang-una sa church services. Diyan tayo lalago. Diyan tayo. Unang-una, wala tayo sa church. Pero araw-araw, nandito tayo sa devotional. Lalago tayo. Kung lagi tayo mag-reflect, di ba, Brother Esmin, ano? Lagi tayo makikilahok, di ba? Ayan, ano. Pero teka muna, bago tayo magpatuloy, may magandang share dito eh. May magandang share dito. Nasa Facebook Live, ano, bubuksan ko, sabi. Kapag po tayo ay gabay ng Holy Spirit, sabi ni Nani Nerissa Erilia Francisco, kapag tayo ay gabay ng Holy Spirit, maraming magbabago sa ating mga karakter na di maganda at kusang nakapag-share sa kapwa natin ng mga salita ng Diyos at tunay na lagi na tayong nakasandig sa power and love of God. Amen. Ano po? Salamat po sa pag-share. So yun, ganun sa ating pamumuhay, ating mga acts, kagaya ng naranasan ni Sister Erlinda. Kayo po ay pinapakita niyo yung tama, no? Tama, ituloy niyo lang po ang kulang lang sa inyo yung dapat huwag kayo malulungkot talaga. Dapat kayo maging masaya, no? Dahil kayo ay nasa tamang landas. Sabi pa ni Ate Revelyn Ronas Padilla, wag naman po kayong pwede naman po kayong sumama sa gathering ng family nyo. Basta kayo po ay manindigan at ipakita nyo sa kanila kung ano po kayo. Parang ako po noon, hindi po lang dahil sa pagkain kayo pumupunta, kundi para magkita-kita kayo at magkamustahan. Amen. Amen. Kita nyo po, hindi problema yung gathering. Ano? At sa amin nga, pagka yung reunion, Sabado pupunta ako sa hapon pagtapos ng divine, ano? Hindi dahil nakikisaya sa reunion or ano. Gusto ko may mission ako dun eh. Una-una, sigurado, manalangin ka na, pastor. Ako pa panalangin nila. Papanalangin natin sila at i-share natin sa kanila yung na pakita natin yan tayo ay diretso sa ating mga paniniwala. No? Yan ang ating mission. Hindi tayo ma-encourage sila, kundi tayo mag-encourage sa kanila. At teka, pumupula na yung ating oras, ano? Pumupula na. Masarap ang magkwentuhan, ngunit pumupula na. Teka. Sa pananalangin, sino pa ang gusto manguna? Ito na, in terms of actively participating, titignan natin kung sino active mag-participate niya. Meron tayong prayer list dito sa chat box. Ba't kulang na? Nag-reset na si Brother Edmund, ano? Nag-reset na siya. Anyway, sige po. Mag-axe prayer tayo, mga kapatid, sa adoration and confession. Sino po mag-volunteer? Si Ma'am Jocelyn, mag-volunteer daw siya. Adoration and confession. Sige po. Sa Thanksgiving, si Brother Esmin, ako nasa supplication, bahala at nasa harap ko na rin. Sige po, tayo po ay manalangin. Hindi na ako maglalagay na music, diretso na tayo. Sige po. Pwede naman kahit background lang. Wait lang. Kahit 30 seconds silent prayer, panalangin na natin. Gusto natin ipanalangin. Ilapit natin mga pangalan na ating mga mahal sa buhay, mga ka-church members, ano po, para tayo ay maisama natin sa panalangin. Ibulong na natin sa Panginoon. 30 seconds lamang, and then pahihinain ko yung volume pag ready na, and then let's proceed. Let's pray po, mga kapatid.
Ama namin na ang pangalan ay nasa mga langit. Ang banal na banayad sa pagkagalit, paspos ng kahabagan at biyaya at ibigay sa amin. Kayo po ang aming Ama na mapagalinga sa amin, mapagmahal, at magpatawad, at sagana kayo sa inyong kahabagan. Sa umagang ito, Ama, lubos ang aming pagpuri sa inyo sapagkat sa buong magdamag na aming pong pagtulog, ngayong umaga ay binigyan niyo po kami muli ng buhay at lakas at ito ay isang napakalaking pagpapala sa amin. Tatunay, Ama, na ikaw ay amin pong Diyos na aming manlalalang. Ang pagpuri po at karapat-dapat lamang po na amin pong ibibigay po sa inyo sa umagang ito. Sa kabila ng kami po ay maraming mga bagay na tinatanggap ng mga mabubuti nagmumula sa inyo. Malimit na kami po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyo. Mga bagay na mas inuuna po namin kaysa po unahin ang kaharian ng aming pong Panginoong Hesus. Mga bagay na amin pong ginagawa na nagpapalungkot sa damdamin at nagpapalungkot sa Holy Spirit. Ama namin sa langit sa oras na ito, kami po ay nasa inyong harapan. Kinikilala namin na tunay na kami po ay mahina, makasalanan at hindi kami karapat-dapat. Ngunit sa dugo po ng Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nakikiusap sa umagang ito. Kami po ay inyo po nawang linisin, patawarin sa lahat ng aming mga karamihan. Pakibura po ang mga pangalan namin sa aklat ng alaala ang mga kasalanan na amin pong nahingi na po ng tawad. Pakibura po ito, Ama, upang hindi po ito maging dahilan upang kami po ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amin pong pinapasalamatan ang inyong biyaya sa pagpapatawad po ng lahat ng aming mga kasalanan. Sa pagpapatuloy, Amang Banal, kami po ay pinikilala namin kayo na aming Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kahabagan. Napakabuti niyo, Ama. Marami pong salamat, Ama, sa inyong mga kabutihan ito na patuloy na nag-uumapaw sa aming mga puso at isipan. Marami pong salamat, Ama, at sa kabila ng aming pagiging abala ay inyo kaming ginising na may buhay at kalakasan sa umagang ito upang kayo ay makaniig at makapiling na uli sa ganitong pagkakataon. Marami pong salamat, Ama, sa lahat ng inyong mga pag-iingat, sa lahat ng inyong mga biyaya na hindi maubos-ubos. Marami pong salamat sa biyaya at pag-ibig ng Banal at Santong Espiritu na patuloy niyang pinagkakalob sa bawat sa amin. Marami pong salamat at purihin kayo, Amang Banal. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin o aming Amang Banal na nasa langit, narito po ang aming mga kahilingan. Unang-una ang youth, lahat ng kabataan under ng CLPM. Paramdam po namin, o dakilang Diyos, ang panghihina ng mga kabataan. Bagaman sila ay busy sa pag-aaral, ay iba ay pagtatrabaho. At ang aming mga programa ng kabataan ay unti-unting nauubos at nawawala. O dakilang Diyos, wala kaming magagawa sa aming sariling kakayahan, kundi sa inyo lamang kami aasa. Dalangin din namin ang mga Adventist schools, ang KLAA, ang mga elementary schools, ang mga high schools dito sa aming nasasakupan. Patuloy niyo pong pagpalain sa mga eskwelahin ito at nagiging daluyan ng inyong mga aral at paglapit sa inyo ng mga bata at mga magulang na nagpapaaral dito. Dalangin din namin ang Every Family a Builder program na under CLPM. Gayon din ang groundbreaking sa November 30. At ang darating na constituency meeting sa December 8 and 9. Gayon din ang mga evangelism crusades sa mga iba't ibang lugar sa aming nasasakupan. Sa Pampalay, sa Bantog, sa Akle, gayon din sa Talimundok, sa Bantay Bayan, sa Kalaklan, sa North Bulacan, sa Bintog, sa Talaksan, sa Tiaong Church, gayon din sa Dimson,
Lubao, Pampanga. Kasama rin ang evangelism sa Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija. Gayon din sa Bulacan 2, sa Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan. Gayon din sa Divianan, Jose Jones, Isabela. O dahil mga krusada na ito, evangelism, ay malaking bagay na magagamit namin upang maipahatid ang iyong pabalita ng Ebanghelyo, upang maiparamdam namin, maipakita ang inyong pagmamahal sa mga taong makakarinig nito. Maaari po patuloy niyo pong biyayaan ng malusog ng pangatawan ang mga masipag at masikap na makikisangkot sa gawain na ito. Dalangin din namin ang mga lahat ng bagong nabautismuhan dito sa CLPM. Karamihan ay kabataan, malaki ang challenge sa kanilang nararanasan sa mga sandali na ito. Patatagin niyo po ang kanilang mga puso, dakilang Diyos, kagaya ng ginawa niyong pagpapatatag sa kanila nang sila ay tumanggap sa inyo. Dalangin din namin ng Finding Hope Nightly Bible Series sa SSD simula December 3 hanggang 13. Dalangin din namin ang spiritual strength ni Rocky de los Santos. Gayon din ang guidance ng Holy Spirit sa kay Marian Devara. At gayon din ang mga kagalingan para sa mga may karamdaman sa lahat ng mga tao na kasama namin dito sa LPM, sa at aming mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. Gayon din ang aming mga kasama dito sa Facebook Live Discipleship Ministry. Ang kasama namin na nanalangin ngayon dito sa programa na ito, lalong-lalo na higit ang sambahayan ni Brother Esmin Suba, ang sambahayan ni Ma'am Jocelyn Cahobe Elder, ang sambahayan ni Sister Elinda Kitagon, ang sambahayan ni Sister Mirna Kaagbayo, dakilang Diyos, ang aking pong sambahayan, o dakilang Diyos. Patuloy niyo po kaming gawing halimbawa sa aming kapitbahayan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Brother regards kay Nancy. Thank you. Ay, salamat po. Thank you po. Salamat po. Natutulog pa eh. Thank you po. Sakto lang yung oras natin. Balik tayo sa main room. Ano po, doon ulit tayo. Okay. Thank you very much. Thank you po. Hindi po tayo, Pastor. Ano? Sige po. Pastor po. God bless po. Sige po. Salamat sa inyong pakikiisa. Salamat. Bye-bye. Pastor Nelson, at siya po yung nag-i-English, mga kapatid, at ang English po niya nagkakaintindihan po sila. Nakakatuwa. Panood ko nga yan, Pastor, napakinggan ko nga. At isasarado po natin yung schedule. Loobin ng Diyos, pahintulutan niya tayo na ma-experience natin ang series ng lectures nila from GC directly to CLPM, mga kapatid, via Zoom. Yung speaker po natin ay mga taga-General Conference. Amen. Amen. Sa CLPM. Sa pangunguna po ng ating masipag, masigasig at gwapong-gwapo, machong-macho na si Pastor Nelson Antonio. Dapat alagaan natin yan si Pastor Nelson. Next year po yan, nangyayari mga kapatid. Ay tulot tawa ng Panginoon at loobin niya. Ano po ng vitamin, Pastor? Ay, alagaan po natin si Pastor Nelson. Opo, ang vitamin ni Pastor Nelson ay pangunahin po dyan na yung DSE, yung Daily Spiritual Empowerment. At syempre, yung pagmamahal po na naranasan niya sa pamilya niya. Tulog, aga gising. Pakinggan natin si Pastor Nelson sa kanyang pananalita. Nakita ko yung ano niya dito eh. Hindi kami magkasama mga kapatid eh. Pastor Nelson. Nako. Dapat alagaan yan ha. Dapat ay hindi magiging malusog ang kanyang pangangatawan, Pastor, kasi napakasipag eh. Ano sabi niya? Hindi magiging malusog? Bibigyan po natin ng gatas ng kalabaw. Ayun. Sarap yan. Maganda po yan. Sana all sana. Kaya nga. Ay wala siya, hindi nagsasalita eh. Baka siguro puyat dahil sa kausap yung Andiyan na po si Pastor Nelson. Umiinom ng vitamins. Umiinom ng vitamins. Kung meron lang po gatas ng manok eh, marami po tayo. Wala naman ganyan, friend. Napapauwi ako niyan, friend, pag nababanggit mo yung gatas. Halika rito. Ayun, may papakita. Ay, hindi ko niya papakita. Pastor Meneses at saka ang ating host ay magkasama po sila. Nandun ho sila sa... Good morning po. Ano na, okay na tayo?
Pwede na siguro, ano? Pwede na po siguro. Pwede na po, Pastor. Halos kompleto naman po. Okay. Close na po yung room, Pastor. Sige po. Ipanood muna natin sa kanila ang ating Every Family a Builder promotion, Building for Mission Home. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building Up for Mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building Up for Mission, Every Family a Builder. Amen. Amen po. Amen. Amen. Pastor Jerry. Amen po. Maraming salamat po mga kapatid. Amen. Hilingan po natin si Pastor Meneses para po sa ating closing prayer. Ay sama-samang yumuko at manalangin tayo. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Lubos ang aming kagalakan, pasasalamat, pagluwalhati at pagkilala sa inyong walang hanggang kabutihan sa bawat isa sa amin. Tuwing umaga ay palaging sariwa ang inyong mga mensahe, mga paalaala na nagbibigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon upang sa bawat araw sa aming buhay ay aming haharapin ang mga hamon, mga gawain na punong-puno ng kasiglahan at katapatan sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pabalitaan ninyo sa amin sa maghapon na baunin po namin upang kaming lahat ay sama-samang makapaglingkod ayon sa iyong banal na kalooban. Dalangin ko po na ingatan lamang ang bawat isa sa amin. 10 ng aming pong mga pamilyang kinakatawanan. Kasama na po ng aming pong mga constituents sa buong teritoryo ng Central Luzon Provinces Mission. At ang bawat gawain na nakalatag, Panginoon, saan man po ito, pagpalain nawa po. Lalo tigit
Igawad sa bawat isa sa amin ang iyong masaganang pagpapalad benedisyon, pagkikisama ng banal na Espiritu, siyang patuloy na tutugay-gay, maglilingkod sa amin at magpapalakas sa amin. Ang iyong mga piling angeles, ang patuloy na magmamasid at babantayan kami sa tuwi-tuwi na hanggang sa buong maghapon ng aming paglilingkod. Igawad din po sa amin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan pagkukulang. Ang lahat ng ito ay aming pong inihiling sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Naman natin yung ating team song, mga kapatid, para bago tayo magtapos ay makaawit tayo ng masigla. Salamat po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatag, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras damang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya itaas. Amen. Sa magandang awitin. Amen. Amen. Kapatid, ang ating pong chanting, every church, a missional church, ready, go! Every church is a missional church. I'm missional. Missional. I think, Talk, act, I live. move forward, God's word. We will go. God's word will never be lost. Never be Never be Sa katapus-tapusan, mga kapatid, mga pakasakdal kayo, mga liw kayo,
Mangagkaysa kayo ng pag-iisip. Nabuhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Happy the glory, blessing. Every blessing is a blessing. First morning po. Morning. Sir Jonathan, good morning. Good morning. Bye po. Exercise morning. Exercise morning. Sir Jonathan, good morning. Morning. Exercise. Sister Ed. Ayos Good morning. Yung naka-green na yun na. God bless you po sa ating lahat. Ingat po. Unyok, aga naman yan. Ingat po. Ingat. God bless. Happy preparation. Thank you po. Ingat po. At yan po ang ating devotional sa umaga na ito. Masayang devotional. Nawang lahat na bless mga kapatid at patuloy tayong ni-invite ng Holy Spirit na bukas ay muli magpatuloy, maki-join, maki-isa, matuto, mabless at mag-share sa iba. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.